Itago mo na lang ako sa pangalang Migs. Isa akong lalaking nasa edad 38. May magandang trabaho, may asawang si Carla, at 2 anak. Sa paningin ng marami, maayos ang buhay ko. Pero sa loob, may mga puwang na matagal ko nang itinatago. Hanggang sa isang gabi, isang imbitasyon, isang dinner reunion na magbabago ng lahat. Gabi ng Huwebes, habang nasa sala ako't nagbabasa ng email, nakita ko ang subject line na Reunion Dinner, Batch 2004. Napangiti ako. Mga dating kaklase sa kolehiyo. Walang masama kung dumalo, di ba? Pero may isang bagay na agad pumasok sa isip ko. Si Denise. Siya ang unang babaeng minahal ko ng sobra. Ang ex kong halos pakasalan ko na noon. Pero hindi kami nagkatuluyan. Siya ang tipo ng babae na tahimik pero malalim. Nang maghiwalay kami, literal na para akong nawasak. At kahit matagal na ang panahon, minsan bumabalik pa rin siya sa alaala ko. Lalo na kapag tahimik ang gabi at wala akong ginagawa. Dumating ang gabi ng reunion. Suot ko ang pinakamagandang polo ko, pabango, at maayos ang ayos ng buhok. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan. Pagdating ko sa restaurant, nag-umpisa na ang iba. Naghahalakhakan, kwentuhan, retrato dito, retrato doon. Paglingon ko, ayun siya, si Denise. Naka-black dress, simple lang pero napaka-elegante. Nang magtagpo ang mga mata namin, parang huminto ang mundo ko. Hi, Migs! Sabi niya, sabay ngiti. Denise, ang tagal ah. Sagot ko. Nagbeso kami. Maliit na sandali lang. Pero para sa puso kong matagal nang walang tibok sa labas ng pamilya, sapat na yun para guluhin ang lahat. Habang tumatagal ang gabi, hindi ko na halos naririnig ang mga tawanan ng ibang batchmates namin. Para bang kami lang dalawa ni Denise ang nasa kwarto. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, trabaho, pamilya, at sa mga kulang. Nag-asawa ka rin pala, sabi niya. Oo, ikaw rin. May anak na rin ako, pero sabay tingin sa baso ng wine. Pero, tanong ko, may mga bagay na hindi nabubura kahit ilang taon pa ang lumipas. Hindi ko alam kung alak ba ang nagsasalita sa kanya o puso niya talaga. Pero ramdam kong pareho kami. Parehong may kulang. Parehong naghahanap. Matapos ang reunion, inalok ko siyang ihatid. Hindi na siya tumanggi. Tahimik ang biyahe, pero mabigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Pagdating sa harap ng tinutuluyan niya, tumingin siya sa akin at nagsabing, "Gusto mo bang pumasok muna? Kape lang." Alam ko kung anong klaseng kapin yon, pero hindi ako tumanggi. Pagpasok namin, napuno ng katahimikan ng kwarto. Nagkatinginan kami. Walang salita. Wala ni isang bawal to. Ang kasunod ay isang mainit na yakap at isang halik na matagal nang iniwasan. Nag-init ang gabi. Ang mga kamay na dati sabik, ngayon ay muling naghahanap ng pamilyar. Parang bumalik kami sa mga panahong kami pa. Pero ngayon, pareho na kaming may asawa. Pareho na kaming may sariling mundo. Pero isang gabi lang. Isa lang. Ang akala naming lihim ay hindi naging lihim ng matagal. Makalipas ang isang linggo, dumating si Carla sa opisina ko. Tahimik, walang galit. Pero hawak niya ang mga litrato. Mga litrato namin ni Denise habang magkahawak kamay sa labas ng hotel. Anong ibig sabihin nito, Migs? Tanong niya habang nanginginig ang boses.
Hindi ako nakasagot agad. Hindi ko kayang magsinungaling. Sa kabilang dako, tinawagan ako ni Denise, umiiyak. Nahuli rin daw siya ng asawa niya. Mas matindi. Umalis ito at dinala ang anak nila sa ibang probinsya. Nagkabistuhan. Nasira ang dalawang pamilya dahil sa isang gabi. Isang araw lang ang lumipas, pero para akong tumanda ng 10 taon. Hindi ako makakain, hindi makatulog. Tinitingnan ko ang mga anak ko. Wala silang kaalam-alam na ang ama nila'y nagkasala. Si Carla, hindi na ako kinikibo. Lumipat muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa opisina, tila nag-iba ang tingin sa akin ng mga tao. Parang nabawasan ng respeto. Si Denise? Hindi ko na alam kung nasaan. Binlock na ako sa lahat ng social media. Naiwan ako sa sarili kong guilt at kahihiyan. Araw-araw akong tumitingin sa cellphone, umaasang may mensahe si Carla. Wala. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Minsan, sinasadyang kong sundan ng mga anak ko mula sa eskwelahan, kahit hindi nila alam. Miss na miss ko sila. Tuwing gabi, parang multo si Denise sa utak ko. Hindi dahil gusto ko pa siya, kundi dahil sa kasalanang pinagsaluhan. Dumating ang punto na hindi ko na kinaya. Nagpunta ako sa simbahan, umupo sa sulok at doon ako umiyak. Tulad ng bata minawawala. Doon ko inamin sa sarili ko. Ako ang sumira sa pamilya ko. Hindi ang tukso. Hindi si Denise. Ako. Humingi ako ng tawad, hindi lang sa Diyos, kundi sa sarili ko rin. Sa mga anak ko, sa asawang niloko ko. Sa gabing inuna ko ang sarili kong kasiyahan kaysa sa tiwala ng taong buong buo ang binigay sa akin. Isinulat ko ang pinakamahaba at pinakamatapat kong liham kay Carla. Walang palusot, walang dahilan, puro pag-amin at paghingi ng tawad. Isinama ko rin ang mga drawing ng mga bata, galing sa isang lumang notebook na tinago ko. Sinabi kong hindi ko siya hinihiling na bumalik, kundi sana'y mapatawad ako balang araw. Hindi para mabalik ang dati, kundi para lang mabawasan ang bigat na dinadala ng puso ko. Makalipas ang ilang linggo, habang nasa labas ako ng eskwelahan, bigla kong nakita si Carla. Hawak niya ang kamay ng aming bunsong anak. Hindi siya umiwas, hindi rin ngumiti. Pero tumigil siya. Tara, sabay na tayong kumain. Mahinang sabi niya. Hindi ko alam kung awa, galit o pang-unawa ang nakita ko sa mata niya. Pero para sa akin, sapat na ang saglit na pag-upo naming tatlo sa isang mesa. Tahimik, pero buo. Kahit saglit. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi ang puno pa rin ng luha. Maraming tanong ang hindi ko nasasagot. Pero araw-araw, pilit kong pinapatunayan kay Carla na kahit hindi na niya ako mahal, rerespetuhin ko pa rin siya at ang pamilya namin. Si Denise, huli kong balita, bumalik sa Maynila, pero mag-isa na. Hindi na rin ako nakikipag-ugnayan. Ayokong sirain pa muli ang sarili ko. Ang apoy ng nakaraan ay mas madaling pasiklabin, pero laging may masusunog. At sa kaso ko, ang nasunog ay tiwala, pamilya, at katahimikan ng isipan. Ngayon, unti-unti akong bumabangon. Hindi para mabalik ang nakaraan, kundi para matutong huwag nang uulitin ang pagkakamali. Para sa mga anak ko, para sa puso kong nasugatan at pilit muling binubuo. At diyan na nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapaalala na ang apoy ng nakaraan, kahit gaano katagal nang natabunan, ay maaari pa ring magliyab. Pero sa bawat apoy na sinindihan,
may puso ring nasusunog.